Magandang araw po sa lahat ng ka-coffee na nakaantabay po sa atin. Magandang araw po sa inyo. Okay, diretso tayo sa ating talakayan. Umamin na ka-coffee, di ba? Nakita nyo na. Umamin na po si Representative Erwin Tulfo, Majority Leader ka-coffee ng House of Representatives, itong si Erwin Tulfo. Umamin na po siya. Sabi niya, ito lang yung kasalanan ko. Ako po ay nanirahan sa Estados Unidos, United States of America, bilang isa pong TNT. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po siya nung siya ay nanirahan sa Pilipinas. Yan lang daw po yung kasalanan ni Congressman Erwin Tulfo. Umamin na siya dito ka-coffee. Yan, nasa headline po ng Inquirer.net. Tulfo, sabi niya, I was an undocumented worker in US. That is the only mistake I made. Ang tanong ngayon, anong mangyayari kay Erwin Tulfo? Ngayong number 1 siya sa mga survey, kaliwat ka ng survey. Actually, almost lahat ng survey, si Erwin Tulfo yung number 1. So ano mangyayari sa kanya? Hindi na ba siya magiging senador? Bababa yung kanyang rating matapos siya umamin? Ako sa tingin ko hindi. Sa tingin ko mas tataas pa ang kanyang rating at mas magiging tiyak na senador itong si Erwin Tulfo dahil marami ang makaka-relate sa kanya, sa kanyang pinagdaanan. Depende kasi yan ka-coffee kung ano yung tingin mo sa sitwasyon. Pero sa tingin ko, sa nangyari sa kanyang pag-amin na undocumented siya, na isa siya dating TNT dyan sa Estados Unidos, maraming Pilipino ang makaka-relate dyan. Mga OFW, na yung iba po, alam mo naman natin yan ka-coffee, kahit saan ka magpuntang bansa, marami pong mga TNT, mga undocumented Filipino, halimbawa dyan sa Europa, lalo na dyan sa, halimbawa sa Roma, di ba maraming TNT dyan, sa Estados Unidos, maraming TNT dyan. Ganoon din po sa iba't ibang bansa dito sa Asia, maraming TNT. Sa tingin ko, itong pag-amin ni Erwin Tulfo na dati siyang undocumented, feeling ko, mas nakakakuha pa ito ng simpatya. Mas makakakuha pa ito ng suporta mula sa mga Pilipino para suportahan pa siya pagdating ng halalan sa 2025 at iboto siya sa pagka-senador. Ano yung validation natin dyan? Yung susunod na survey. Yung susunod na survey na ilalabas, siguro by February ba, ilalabas po yung survey or by the end of this month, panibagong survey na naman po yan kasi magiging monthly na yan ka-coffee. Ang labas itong mga survey, magiging monthly na yan towards the elections dahil malapit na, Mayo election na. So yan ang validation kung totoo ba na nakatulong ba itong pag-amin ni Tulfo. Ano yung inamin niya dyan sa kanyang programa na naging emotional din po si Erwin Tulfo dyan? Sige niya, I was an undocumented worker in US. That's the only mistake I made. Kasi anong issue pinag-uugatan nito? Kaliwat kanan, marami pong mga content creator, marami pong vloggers na nilalabas nila itong mga issue patungkol po sa citizenship ni Erwin Tulfo at patungkol po sa doon sa nagsisirculate na liham mula sa US Embassy na kinakansela po yung kanyang passport, kanyang US passport, no? At ang sinasabi nila, nilinlang daw po ni Erwin Tulfo itong mga Pilipino dahil po sa kanyang pagkukubli sa kanyang identidad o sa kanyang pagkatao. Sige, pakinggan natin ano yung pinupunto dito ni Erwin Tulfo at nasa sa inyo yan ka-coffee. Eventually, kayo din naman po ang magdidesisyon. Pagsapit po ng Mayo, kayo po ang boboto kung sa tingin ninyo dapat yung iboto, dapat yung suportahan itong Sir Erwin Tulfo, kayo din po ang magdidesisyon yan. Pero ano yung kanyang side? Sige, basahin natin ka-coffee, ano yung punto niya dito. House Deputy Majority Leader and ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo has admitted that he was once an undocumented worker in the United States. Yan po yung kanyang pag-amin. Ganyan din po yung buhay ng maraming Pilipino dyan po sa... Naging kalihim siya ng Department of Social and Development o DSWD. In fact, isa siya sa may pinakamagandang performance dyan sa DSWD dahil mabilis kumilos. Unfortunately, hindi po siya na-confirm ng Commission on Appointments dahil po sa kanyang citizenship. Diba? Dahil dual citizen daw po ito, Pilipino at the same time Amerikano, which is hindi po pwede. So, itinakwil niya na po yan ang kanyang pagiging US citizen ni Tulfo. But ganun pa rin, hindi siya na-appoint, hindi siya na-confirm bilang kalihim po ng DSWD. Dahilan po para maging mambabata siya ngayon dahil siya po ay kumatawan sa ACT-CIS party list, ang number 1 party list po dito sa Pilipinas. The confession comes as questions about his citizenship were brought out ahead of his senatorial bid.
During his radio program, Punto Asentado, on Monday, Tulfo tackled recent social media accusations that he supposedly tricked people into thinking he was a Filipino when he had a US passport. So yun ang bintang sa kanya. Sir, hindi ka naman Pilipino eh. Dapat hindi ka maging senador. Dapat hindi ka maging congressman. Kasi hindi ka naman Pilipino. In fact, ikaw ay US citizen. Dahil ikaw ay may US passport. Yan ang ibinabato sa kanya. Ano sagot ni Tulfo dyan? He was a TNT or tago ng tago, a colloquial term for a Filipino undocumented worker in the US who hides from immigration officials to avoid deportation. Alam niyo yan, ka-coffee, ang kwento ng mga TNT, may mga bansa kasi na medyo maluwag sa TNT, no? At pwede, actually, doon sila nagtatagal and eventually, susuko na lang yan sila, ipipresenta na lang yung kanilang sarili para makauwi na once na makaipon-ipon. Yan po yung pangkaraniwan na storya ng mga kababayan nating Pilipino, which is dinanas ni Erwin Tulfo dito at ito ang kanyang kinikwento. Sabi niya, ngayon, kine-question ako ng ilang mga vlogger. Sabi, may karapatan pa ba yan na tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Sabi po ni Tulfo, kung pagiging TNT, si Tulfo yung nagsasalita ha, kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi, bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Na ginawa ko lang naman yon para mapakain yung mga anak ko. Kung kasalanan ho yun sa tingin ninyo, then guilty po ako. Yan po yung kanyang pag-amin. So ginawa niya, just to explain, kumbaga, yan yung sitwasyon ko during that time. Yan ang sinasabi niya dyan eh. Kailangan kong gawin yan para sa pamilya ko. Kinakailangan ko mag-TNT sa Estados Unidos para mapakain ko yung pamilya ko. Yun yung reason. For sure, kayo din ka-coffee, may kanya-kanya tayong dahilan bakit ginagawa natin yung isang bagay. Ako din, for instance, no, bakit gagawin ko ito yung isang bagay? Dahil meron akong reason na minsan hindi mo na kinakailangan ipagyabang, hindi mo na kinakailangan sabihin bakit ginagawa mo yung isang bagay. Same as with you, each of us, ka-coffee, may kanya-kanya tayong mga dahilan. Yun ang paliwanag dito ni Tulfo. Meron siyang dahilan bakit siya nagtago. Nagti-TNT siya dyan. Pero ito lang masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika noong nandoon po ako, wala po akong inistafa, wala akong iniscam na mga Pilipino, maging na mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yan po yung sinasabi dito ni Representative Tulfo. Kayo, ano sa tingin ninyo? Actually, kung sa tingin ninyo, parang ginawa nyo yan kay Raffy Tulfo, ganyan din, di ba? Question nyo yung kanyang citizenship. Mag-file kayo ng kaso. Ganoon lang yun, ka-coffee. Mag-file kayo ng kaso and let the court, kung ano man po, halimbawa, maging senador, si Sir Erwin Tulfo, i-file ninyo sa Senate Electoral Tribunal yan, sa SET, di ba? Kasuhan ninyo, pakita nyo yung ebidensya nyo dyan. And once na magkaroon ng ruling, ano man yung ruling na yan, kung matatanggal ba siya sa pagkasenador, then be it. Kung matatanggal siya, di ba? Pero kinakailangan mong patunayan. Hindi rin sapat na yung mga vloggers lang magsasalita na ganito si Tulfo, etc. etc. Ano yung purpose nyo para siraan at hindi manalo? Kung sincero kayo sa inyong mga aligasyon, abay mag-file kayo ng kaso. Ganun lang yan, ka-coffee. Iakyat ninyo yan, o hanapin ninyo, yun nga lang, medyo mag-e-effort kayo. Hanap kayo ng mga abogado para mag-guide kayo saan ba dapat magsampa ng kaso para ma-disqualified. Itong si Tulfo, ano ba, dyan pa ba sa COMELEC yan? Para ma-disqualified siya sa kanyang pagtakbo bilang senador. O ano yan, if ever manalo na yan, nasa SET na, Senate Electoral Tribunal na. Di doon kayo mag-file ng kaso. Pero importante, yung inyong mga aligasyon, backed with evidence yan. Kasi may ruling na dyan ang SET Yung sa kaso ni Senator Raffy Tulfo, final and executory na. May nag-challenge din sa kanya, question din yung kanyang citizenship, na sinasabi, Amerikano siya at hindi siya Pilipino at dapat hindi siya maging senador. Pero nanalo na si Tulfo that time, si Raffy Tulfo ha, hindi nag-file sila. Ang problema, walang ebidensya. Nabasura din yan, na-dismiss na. And final and executory. Kay Raffy Tulfo to ha, ito yung pinag-uusapan natin. O hindi sila nag-succeed dyan. Ganon din ang gawin ninyo. Diba mag-effort kayo, hanapan ninyo ng ebidensya, isampan ninyo sa kaso. At pag may kaso, may ruling, edi pabor sa inyo, edi congratulations. Pero kung paninira lang, abay, I don't think napapanig sa inyo ang taong bayan. In fact, sa pag-amin ni Tulfo, mas nakakuha pa siya ng simpatsya. Mas dadami pa ang susuporta sa kanya. Number 1 na nga sa mga survey, di ba? Baka nga pa sa actual, sa totoong eleksyon, mag number 1 na talaga yan. According to Tulfo,
who turned emotional during the program, he had to work as an undocumented alien so that he could help his family. Why is that na ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatang magsilbi. Kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my 2 kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako sa US. Yan ang sinasabi dito ni Tulfo. Yan yung kanyang explanation dyan. Kung may pera ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW. Kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. The lawmaker explained. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao. Lahat ho may dahilan. Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Sabi po ni Tulfo. Doon, marami nakaka-relate na mga OFW. Oh. Sa ganyang style, suporta natin si Senator Tulfo. Ganyan din yung buhay natin para hindi tayo humantong sa ganyang sitwasyon. Dahil sa tingin nila, pag naging senador yan, baka gumawa ng mga polisiya yan para maiwasan na yung ganitong mga sitwasyon. Di ba? Nakasama ba yung kanyang pag-amin? I don't think na nakasama. Actually, nakatulong pa yan kay Erwin Tulfo, no? Mas na-explain niya yung kanyang side, na-explain niya yung mga aligasyon sa kanya ng ilang mga vloggers, ng ilang content creators, and even the media, na-explain niya. And mas maraming Pilipino, mga OFW, ang mas nakarelate po sa kanyang kwento. Sa tingin ko, naging favorable kay Tulfo itong pag-amin niya. Pero yung mga hindi kumbinsido, syempre, hindi man mawawala yan You cannot please everyone everybody Di ba? Then file a case. Yun na lang, mag-e-effort kayo, hanapan ninyo ng ebidensya. Di ba? Kung invested talaga kayo at ayaw nyo maging senador yan si Erwin Tulfo, magsampa kayo ng kaso. Pero yung burden of proof, nasa sa inyo yan. Di ba? Patunayan ninyo. Kasi kayo yung may aligasyon patunayan ninyo na siya hindi Pilipino at hindi siya deserve manalo sa pagka-senador. Actually, take 2 ito ka-coffee. Kasi nangyari na yan kay Raffy Tulfo Sila magkakapatid, di ba? Kine-question. Nangyari na yan kay Raffy Tulfo. Final na yan sa Senate Electoral Tribunal. Wala, na basura lang, na-dismiss. Dahil hindi na patunayan. Ito, mukhang for sure, mananalo si Erwin Tulfo. Mangyayari ulit yan. May magpa-file dyan. If ever man na meron sa Senate Electoral Tribunal, and history repeats itself ang mangyayari dyan. Kung paano ibinasura kay Raffy Tulfo, mukhang ganun din mababasura yung kaso ni Erwin Tulfo. Kayo ka-coffee, anong say ninyo dyan? Sige, comment po ang inyong mga opinion. Kayo ba kumbinsido? Kayo ba susuportahan pa rin si Erwin Tulfo matapos ang kanyang pag-amin? Comment nyo na dyan ang inyong mga sagot sa comment section para nababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyo na lang ka-coffee ha. Baka di pa po kayo nakalike and follow sa ating Facebook page. Please do so lang po. Like and follow. Mga nasa YouTube, subscribe lang po kayo. Click nyo po yung subscribe sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat ka-coffee sa mga sumama. See you again sa ating susunod na video. Paalam po. Bye-bye.